politics, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Ang pinakamala. Taratitat. Loko-loko. Sira ulo. Alam niyo po mga kababayan, kaya tayo nagka-litsi-litsi ngayon dahil dito kay Erwin Tokmol. Ito po ang pasimuno ng Bindalo. Kaya lumakas ang loob nitong si Bunjing Remulla na ombudsman na ngayon. Lumaki ang ulo dahil dito kay Erwin Tokmol. Okay? Binigyan niya ng dahilan para baluktutin ang batas, mga kababayan. At dahil dyan, hindi na po nila kayang bawiin yan, mga kababayan, kasi mapapahiya po siya. Kaya tuloy lang ng tuloy ang pagbabaluktot sa batas. Okay? Kaya tayo nagkalit-silitsi ngayon, kaya maraming nagrarally ngayon, kaya wala na po talagang tamang pagpapatupad ng batas, binabaluktot na dahil ito, Tokmol. Itong dalawang ito. Ito pa, ito pa. Hinog na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jingo Estrada. Ako na ang pipirma. Ako na ang pipirma sa inyong dalawa. Mga kuluko itong mga to. Sobra na po ang kanilang pang-aabuso sa kapangyarihan, mga kababayan. Okay? Naghihirap na po ang bansa. Pagod na ang mga Pilipino. Ilang araw na nagrarally ngayon? 3 araw na. Akala nyo titigil yan hanggat hindi nakukuha ang kanilang sinisigaw? Hindi po. Hindi po mangyayari yan. Kung nataranta kayo sa biglaang parali ng INC, mas mataranta kayo kung aabot yan ng 1 buwan. Okay? Naghihintay lang yung INC na ilalabas ninyo ang warrant kay Marcoleta. Ganun po yan. Ngayon, araw po ito ng Huwebes, pagsamba. Pero, umabot pa rin sa 10 to 20,000 ang bilang kanina, mga kababayan. Ngayong gabi, dumagsa na ng dumagsa. At bukas, bakante, aasahan na aabot yan sa 100, mga kababayan. O, di ba? Kaya, maghanda-handa kayo. Kasi sisingilin talaga kayo. Pero tandaan po ninyo, mga kababayan, wala pong panawagan ang INC na bumaba ang Pangulo. Wala pong ganon. Tandaan niyo po yan. Linawin po natin. Ang tanging panawagan at napakasimple lang. Huwag baluktutin ang batas. O, di ba? Transparency, accountability. Bakit hindi yan magawang ibigay sa mga tao? Dahil dito sa dalawang Tokmol na ito, mga kababayan. Ito yung dahilan. Kasi hindi na po nila kayang bawiin yan. Di ba? Kaya ngayon, ito, pakinggan po ninyo itong isi-share ko po sa inyo. Katibayan na sobrang nataranta itong palasyo ngayon, mga kababayan. Ito, pakinggan po ninyo. Sa ganitong panahon, naghihintay na lang tayo ng trigger eh. Ang Malacanang, alam ko, nanginginig na mga tuhod niyan eh. Baka may every 5 minutes, nasa jumijingle na yung mga yan. Hindi na maintindihan kung anong gagawin nila eh. Kahapon, sinabi nila na hindi raw sila natatakot, keso post, pero grabe ang harang sa Ayala Bridge. Obviously, to prevent the people doon sa Liwasang Bonifacio, na pumunta sa Malacanang. Pagkayang dami na yan, 1, 2, naging 250,000 at yan ay nagmarcha. Hindi na yan na narinig ko kanina yung pahayag ng kapulisan na logistics, protection, ginagawa nila ang kanilang tungkulin, pero pagkaya na nag-swell na sa numbers na nakita ko nung 1986. Hindi na nila mapipigilan yan. Yan, hindi po malayong mangyari yan, mga kababayan. Kasi alam po natin ang ugali ng INC. Kung nung nakaraang rally ng INC umabot sa
1.8 million, kayang-kayang gawin uli yan mga kababayan. Okay? Kaya tama lang na sinabi niya na naiihi na minuminuto. Kailangan na magsuot ng diaper yata. Na UTI na po yata ito mga kababayan sa sobrang takot. Okay? Kasi hindi po nagbibiro ang INC. Tandaan po ninyo yan. At halatang takot kayo. Hindi nyo man sabihin, pero naghahakot kayo ng pangharang noon ng mga container van. Ginawa nyong pantala ng barko. Ang EDSA. O, di ba mga kababayan? Kahayagan po na sobrang nataranta mga kababayan. Okay? Kaya sige pa. Galitin nyo pa ang taong bayan. Galitin nyo pa hanggang sa masagad. Tigasan nyo ang mukha ninyo. Ito po kasi ang pinagmayabang nila mga kababayan. Kaya sinasabi po nila na hindi sila natatakot. Ito pakinggan po ninyo. Sa mga atat na atat na bumaba si BBM sa pwesto, gawa ng kaguluhan sa EDSA. Ito po yung INC rally. Oh. Malayong mangyari ang kagustuhan nyo. Mhm. Di kayo suportado ng Armed Forces of the Philippines. Oh, di ba? Oh, di ba? Eh di wow. Hindi kayo suportado ng Armed Forces of the Philippines. So, ang lakas at ang kapal po ng mukha mga kababayan. Oh. Sigurado po siya na hindi susuportahan ng AFP ang taong bayan. Bakit po? Kasi sa tingin ko, busog. Parang ang gusto po niyang sabihin mga kababayan, hindi kayo susuportahan ng AFP kasi kami ang nagpapalamon yan. Ganun po yan. Kaya sigurado ako na hindi kayo susuportahan. Parang ganun po mga kababayan. O, di ba? Kaya malakas ang loob. Malakas ang loob ni Auntie Claire. Hindi sila natatakot kasi hawak nila ang kapangyarihan. O, pero kami, hawak namin ang katotohanan. Hawak namin ang beat, Madam Auntie Claire. Okay? Kaya tingnan po natin kung hanggang saan ang kayabangan po ninyo. Hanggang saan ninyo kayang baluktutin ang batas. Yung baluktot na konti na lang para mabali, break the law na ang mangyayari. Sige. Tuloy nyo lang ang kahambugan ninyo. Matutuldukan din lahat ng ito. Tandaan nyo yan. Maniningil, at maniningil ang taong bayan. Okay? Kaya sa mga naabala sa ginawang rally, pasensya na po kayo mga kababayan kasi talagang nasa punto na po na kailangan na po talagang tumayo. Kasi hayagan na po na binabaluktot ang batas. Kahit sino, alam po nila ang nangyayari. Ito pakinggan po ninyo mga kababayan. Ako nakakita na kinasuhan ng isang senador dahil may nag-donate sa kanya. At they're trying to justify it sa DOJ at saka ng ombudsman. Sa entire history ng eleksyon sa Pilipinas, so far, wala pang ganito. Ngayon lang. Dahil ginigipit talaga nila si Senator Marcoleta dahil dyan sa flood control investigation nung siya ay head pa ng Blue Ribbon Committee. Yan po ang dahilan mga kababayan. Ngayon lang siya nakakita na campaign donation kinasuhan ng plunder. Bakit? Anong dahilan? Dahil po dito kay Erwin Tukmol at kay Bunjing Rimulya mga kababayan. Okay? Kaya itong dalawa na ito, dapat talagang paghahampasin ang mga taong ito, mga salot sa lipunan. Okay? Kaya laban lang po tayo, mga kababayan. Huwag po tayong patinag at huwag po tayong matakot sa mga taong ito, mga kababayan. Okay? Nasa katotohanan tayo. Ikulong man nila tayo, kung nagsasalita tayo, kung kakasuhan nila tayo, sige, tuloy nyo lang. Darating din ang araw nyo.